Sa kanayunan ng Northbrook, may lumang manor na tinatawag ng mga lokal na Blackmore. Isang malaking gusali na palaging nakabalot sa amog kahit tag-init. Palaging malamig kahit tirik ang araw. Sabi ng mga matatanda, hindi lang bahay ang manor. Ito'y libingan ng mga sikreto at tahanan ng mga nilalang na hindi matahimik. Buwan ng Nobyembre, napadpad si Elisa, isang Pilipinang estudyante sa London, sa manor dahil sa historical research na ginagawa niya. Kasama niya ang dalawang kaibigan na Briton, si Amy at si Kyle. Sabi ng caretaker ng manor, mahigpit ang babala. Walang sinumang natutulog mag-isa rito. Huwag kayong maglalakad mag-isa sa corridors pagsapit ng 2:00 ng umaga. Unang gabi pa lang, ramdam na ni Elisa ang kakaiba. Pagpasok nila sa kwartong may lumang kortina at maruming kisame, parang may dumadaan na malamig na hangin at may mga aninong sumasabay sa liwanag ng kandila. Nag-umpisa ang takot nang magsalaysay si Amy ng alamat. Dati raw, may ginawang ritual ang dating may-ari ng manor, isang matandang lalaking tumatawag ng espiritu sa silong tuwing gabi ng krimen. Tuwing may malakas na bagyo, may naririnig na pagdaing mula sa ilalim ng bahay at may mga batang biglang nawawala. Habang lumalalim ang gabi, nagdesisyon ang grupo na mag-explore ng silong para hanapin ang lumang altar. Sa dilim, naririnig nila ang sunod-sunod na hampas ng ulan sa bubong, kasabay ang tunog ng lumang piano na parang kusa lang tumutugtog. Habang bumababa si Kyle sa hagdang bato, biglang nagdilim ang paligid, nawala ang liwanag ng kandila at unti-unting bumigat ang hangin. Sa silong, nakita nila ang altar. May paligid na sirang rebulto, may mga ukit na pangalan at petsa, may mantsa ng luma at pinatuyong dugo. Lumapit si Elisa at naramdaman niyang parang may humahaplos ng malamig sa kanyang balikat. Nagsalita si Amy, "May multo raw rito, si Lady Margaret, asawa ng tumawag ng mga espiritu. Siya ang naglalakad tuwing 2:00 ng umaga, nagdadala ng malamig na hangin, naghahanap ng hustisya." Napatingin sila sa madilim na gilid ng silong at doon, biglang may lumutang na puting anino. Mahaba ang buhok, nakaputi ang bestida at ang mga mata ay blanko at malalim na parang walang hangganan. Dahan-dahan nitong tinuro ang rebulto, sabay bulong. Ibalik ang nawala. Ibunyag ang lihim. Naramdaman ni Elisa ang bigat, tila parang sinasakal siya ng buhol ng malamig na hangin. Sinubukang tumakbo ang grupo, pero napansin nilang paulit-ulit silang nasusundan ng tunog ng yabag sa likod, tunog ng lumang damit na sumasayad sa sahig. Sa bawat pagliko, may aninong sumisilip mula sa madilim na tabi, nagbabantay, nagmamatyag. Pagdating nila sa unang palapag, nagsimulang gumalaw ang lahat ng kurtina. Walang hangin pero nagkapalitan ng anino. Napuno ng bulong ang hangin. Ipagdandol ninyo ang manor. Ibalik ninyo sa akin ang anak ko. Hanggang sa may dumaan na malamig na dilim sa daanan at biglang lumakas ang pag-ulan. Parang may bumubuhos na luha mula sa kisame ng manor. Di nagtagal, napansin niyang nagbago ang anyo ni Amy. Namutla, nanghina, at nagdilim ang mata. Si Kyle naman ay nagsimulang magkaramdaman, hindi makasalita, at tila may pumatong na anino sa kanyang balikat. Lahat sila ay tila hinihigop ng kasaysayan ng manor, parang naglalakad sa manipis na linya ng buhay at kamatayan. Hanggang sa huling bugso ng lakas, nagsama-sama sila sa lumang hallway, nagpapasaklo ng taimik. Sa isang iglap, lumiwanag ang isang kandila. Lumitaw si Lady Margaret, matyakang nakatingin, nagsalita ng pabulong.
Huwag ninyong uulitin ang aking kasalanan. Palabasin ninyo kami dito. Biglang nabasag ang lahat ng salamin, bumalik ang liwanag ng araw at nagising ang grupo sa gitna ng silid, parang isang masamang panaginip. Tinakasan nila ang manor, hindi muling bumalik. Ngunit sa London, tuwing gabi ng bagyo, may naririnig pa ring bulong si Elisa. Huwag kalimutan ang manor ng Blackmore. Laging may nananatiling kaluluwa na hindi pa tapos ang kwento.